Gaano karami ang nainom mo ngayong gabi? Oo. Gaano karami ang nainom mo ngayong gabi? Hindi. Sige, lumabas ka. Halika na. Humarap ka sa kabila, ilagay ang kamay sa likod. Hindi kailanman magandang ideya ang uminom at magmaneho. Sinasabi ng security na hinaharangan mo ang drive-thru. Sinubukan ka nilang tawagin. Okay, at tila nawalan ka ng malay. May nararamdaman ka bang medical na kondisyon? Uminom ka ba ngayong gabi? Ano bang nangyayari? At ang lalaking ito ay inaakusahan na ginawa ito hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kundi 4 na beses sa loob ng 1 taon. Ngayon sa Whataburger, ipapakita namin ang mga nakakagulat na sandali mula sa body cam na ito. Bilang isang suspect, itinanggi pa niyang uminom ng alak, ito ay nasa loob ng krimen na inilahad ng law and crime. Ako si Elizabeth Milner. Inaresto siya ng may lalaking natagpuang natutulog sa manibela sa drive-thru ng Whataburger. Pagkatapos, nang kausapin siya ng mga pulis, malabo at hindi maintindihan ang kanyang pananalita. Kahit ika-4 na beses nang naaresto ang lalaki, ibinaba pa rin ang mga kaso dahil sa mas malawak na investigasyon ng pamahalaan. Hindi ko siya aalisin. Noong Pebrero 10 ng nakaraang taon, ipinadala ang mga pulis ng Albuquerque Police Department sa Whataburger. Ayon sa isang security officer ng fast food, nawalan ng malay ang lalaki at humarang sa drive-thru lanes. Kaya ano ang nakita mo? May mga reklamo akong natanggap na hindi niya inaalis ang sasakyan niya ng mga 30 minuto. Lumapit ako dito, kumatok ako sa bintana niya. Medyo natagalan siya bago ako pinansin. Parang hindi niya talaga ako pinansin. Basta umusog lang siya at umalis ulit. Tumama siya sa bangketa, umatras at may balita siya sa loob. Sig. Blocked it off because Oh. Meron ding lane B, kaya pwede silang dumaan palabas sa kabila. Sige, maganda. Ayos, tara na. Gaano katagal siyang mananatili doon? Nandito na siya ng 40 minuto, mahaba ang pila kaya matatagalan bago makapasok lahat. Oh. Pero nanatili siya at makalipas ang 20 minuto na tulog sa tabi ng bombilya. Oh. Sinabihan ko siya na lumayo. Oh. Umakyat siya doon, hanggang doon lang siya nakarating. Ano ang sinabi niya sa'yo? Kasi parang umaakyat siya ngayon, tapos kapag puno na, saka siya umaakyat doon. Sige. Pwede mo bang ibaba ang mga bintana mo? Pakiusap. Ibaba niyo po ang mga bintana niyo, sir. Ibaba mo pareho ang mga bintana. Sige, ibaba mo rin ito. Pakiusap. Nakikita mo si Sylvie, pantay ba? Sige. Sige, lumabas ka, dude. Lumabas ka. Tara na, lumabas ka. Ano? Lumabas ka, pakiusap para makausap ka namin. Kasi may medical bang concern na meron ka? Wala. Anong nangyari? Bakit ka nawalan ng malay? Nalaman ng mga opisyal na ang driver ay si Caleb McVeigh na itinanggi ang pag-inom kahit na nauutal siyang magsalita at hirap bumaba ng sasakyan. Anong nangyayari? Jay, gumamit ka ba ng droga? Hindi, pero kailangan kitang palabasin. Ako si Official Reground ng pulisya ng Albuquerque. Sige, kaya tanggalin mo ang seatbelt mo pag-usapan natin kung ano ang nangyayari. Huwag kang kumuha o gagamit kami ng puwersa. Naiintindihan mo? Hindi ka... Wala nang malis. Sige na, tara na, lumabas ka. Kunin mo ang telepono mo. Oo, kunin mo ang telepono mo. Lumabas ka? Sige na, gusto lang naming magpasuri ka. Lumabas ka na, please. Bakit? Dahil nandito ka na ng 40 minuto bago dumating ang bagong security, kaya lumabas ka para maipaliwanag ko sa'yo. Bilang reporter, abala ako kaya kailangan ko ng lakas para manatiling energized buong araw. Maraming supplements at bars na mabilisang merienda ay magulo dahil sa nakakalitong label at komplikadong sangkap. Kaya gusto ko si Equip bilang sponsor dahil iniisip nila ang malinis na nutrisyon. Mahalaga sa kanila ang tunay na pagkain, malinaw ang pinagmulan, third-party na pagsusuri at walang toxin o tagong pampalabnaw.
Ang Prime Bar nila ay superfood protein bar na parang panghimagas ang lasa. Sa halip na hindi magandang syrup at seed oils, ang Equip ay gawa sa tunay at functional na sangkap tulad ng 20G pasture-raised Protina dates at pulot para natural na tamis. Ngayon, lagi na akong may kahon nito kapag gusto ko ng matamis at pwede mo rin itong gawin sa equipfoods.com/insidethecrime. Siguradong magugustuhan ninyo ang linis at sarap ng mga bar na ito, paborito ng buong pamilya. May magandang alok ang Equip para sa mga manonood ko. I-click ang link dito o bisitahin ang equipfoods.com. I type ang /insidethecrime at gamitin ang promo code ko na InsideTheCrime. Makakuha ng 20 diskwento sa unang order o 35 diskwento sa unang subscription. Salamat Equip sa paggawa ng top bar sa market at sa partnership sa akin. Tara na, kuya. Uy, kuya. Kailangan mo bang tawagan si Lolo? Aksyonan mo na. Sige, lumabas ka na. Halika naman. Matutulungan kitang makalabas. I'm good. Sige, mukhang hindi ka naman ayos, kaya... Umupo ka muna dyan sa gilid ng kalsada. Huwag mo munang alalahanin ang truck mo ngayon. Umupo ka muna dyan sa gilid ng kalsada. Huwag kang umupo sa gilid ng kalsada. Lumabas ka. Ano? Lumabas? Bakit? Sige, ilang beses ko na itong ipinaliwanag sa'yo. Sige, tigilan mo na ang pagkuha sa bulsa mo. Sige. Ilang baso na ang nainom mo ngayong gabi? Ha? Gaano karami ang nainom mo ngayong gabi? Hindi. Sige, lumabas ka. Halika na. Lumayo ka sa akin, ilagay mo ang mga kamay mo dito sa likod mo. Ang sagwa, parang iihi ako. Ngayon, naipit ako sa nakakainis na junkyard na to. Sumunod ka sa akin, lakas ang loob mo. Tara, pumunta tayo sa likod dito. Sige, umupo ka sa bangketa. Sir, kailangan kong igalaw mo ang paa mo. Sige, umupo ka sa bangketa. Handa na. Kailangan kong bumaba ka. Sige, ano ang pangalan mo, dude? Caleb? Caleb, anong nangyayari? Sabi ng security na binabara mo raw ang drive-thru. Tinawagan ka nila pero parang nawalan ka ng malay. May nararamdaman ka bang medical na condition? Uminom ka ba ngayong gabi? Anong nangyayari? Ano? Tinanong kita, may nararamdaman ka bang medical na kondisyon? Or uminom ka ba ngayong gabi? Wala sa dalawa? Hindi. Sige, may ininom ka bang gamot ngayong gabi? Paano naman? Hindi. Bakit ka natutulog sa truck mo? Paano? Anong nangyayari? Pwede mo bang simulan ng 435? Para lang makapunta sila at matingnan yon. Golly. Magpapatawag kami ng mga paramedic para tingnan ka, kuya, kasi hindi mo sinasagot ang mga tanong ko. Caleb, how old are you? 28. Nasaan? May dala po ba kayong pitaka, ma'am? Sige, nasaan po mismo yon?
back, Parker. Sige. Sige, kukunin natin yan mamaya. May pwedeng kumuha ng truck mo? Dahil hindi ka talaga pwedeng magmaneho ng sasakyan mo. Kung nawawalan ka ng malay, hindi mo nasasagot ang mga tanong ko. Ayos lang ako. Pareho kayong hindi ayos. Kaya, tatanungin kita. Sige, handa ka bang sumailalim sa field sobriety test para patunayan sa akin na hindi ka nasa ilalim ng impluensya? Huh? Sige, tatanggalin ko ang sombrero mo, ibabalik ko rin ito ng ganito. Kaya, handa ka bang sumailalim magpa-sobriety test para patunayan na hindi ka lasing? Oo o hindi? Ano? Kayla, may problema ka ba sa pandinig? Naririnig mo ba kami? May problema ka ba sa pandinig? Hoy, Carl, tingnan mo ako. Kaya siguro iniisip mong siya ay, Subukan mong palitin. Caleb, sino ang pwede nating tawagan para kunin ang iyong track? Kasi sa tingin ko, ang pinakamainam mong gawin ay dalhin ka sa ospital para magpatingin. Yun lang ang pagpipilian o kaya naman o kaya ay makukulong ka, nasa iyo ang desisyon. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Ospital o kulungan lang ang pagpipilian, pare. Mahinang sinabi ni Caleb sa pulis na mas gusto niyang pumunta sa ospital. Isa pang problema, ano mangyayari sa truck niya kung hindi siya makakapagmaneho pa uwi? Meron ka bang mga kaibigan dito sa bayan? Oo o hindi. Ang telepono mo? Oo. Isa kang lalaki mula sa apoy, malamang wala ka na. O, tinanggal niya ang poses ko. Hindi ko gagawin yun. Kunin na lang natin ang telepono mo dito. Pwede namin gawin para sa'yo. Pwede namin gawin para sa'yo ngayon din. Hindi ka namin tatanggalan ng posas. Ano, kaibigan? Ano ang numero? Kaya mo bang gawin ng ganito? Okay. Alam mo ba ang number, Caleb, o hindi? Oo. Ano ang pangalan? Laura? Laura? Yes. Help you. Ito. Aalis na tayo. Ilagay mo sa speaker. Sige. Para saan? Para makausap mo siya? Para makausap mo siya. Hindi. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Hindi, huwag mong gawin yan. Sige. So siya ang kukuha ng... Sino ang kukuha ng truck? Kung hindi si Laura, sino ang kukuha nito? Caleb, nagtutulungan kami dito. Sige. Gusto mo ba akong tumawag, Laura? Hindi. Sige, sino ang tatawagan natin? Dahil alinman sa may kukuha ng truck mo o ipapahila natin ito. Gusto mo ba na ipahila namin ito? Kaya dapat nating malaman kung sino kukuha ng truck para makapunta ka sa ospital at magpatingin.
Kasi sa ngayon, ang iniisip namin ay malamang hindi ka lasing sa alak pero nasa impluensya ka ng droga. Base sa laki ng mga pupil mo, binibigyan kita ng pagkakataon, kuya. Sinabi ko na sa'yo, ospital or kulungan at pinili mo ang ospital kaya pumili ka kung sino ang kukuha ng truck or ipapataw namin ito papuntang ospital. Sige, sino ang pupunta para kunin ng truck? Kailangan mong ayusin yan. Habang ang isa sa mga pulis ay pumunta para i-check ang impormasyon ni Caleb, natututo naman ang isa pang pulis. Si Laura ang nanay ni Caleb at ayaw siyang tawagan ni Caleb para hindi ito mag-alala o magalit. Tatawagan mo ba si nanay? Sige, process. Dahil pinipigilan ka, hindi ka makaalis at hinihintay natin ang paramediko para dalhin ka sa ospital. Hindi ko aalisin ang mga iyon. Tawagan muna natin nanay mo para mapagplanuhan ang track. Sino ang kukuha ng track kung wala mahahatak ito? Ayaw mong hilahin ang track niya. Gusto mo ba? Hindi. Sige, tawagan natin ang nanay mo kaya ibigay mo sa akin ang telepono mo. Gus, pwede mo bang kunin ang mga alok na ito? Hindi pa. Tawagan na natin kung sino man ang tatawagan mo. Sino ang iyo? Si Laura ba or ang nanay mo? Umupo ka, Caleb. Umupo ka, Caleb. Umupo ka. Bakit ka tumatayo? Umupo ka? Tatawagan mo si Laura o iba? Pwede mo bang tanggalin ang poses ko? Hindi ko ito aalisin. Tatawagan natin kung kailangan mo una para sa truck, tapos pwede na nating tanggalin ng posas. Sabi ko na, hintayin lang natin ang paramedic na ilipat ka gamit ang truck. Sino ang kukunin mong tawagan para sa truck? Pwede ko bang makita? Talaga ba, Laura? Hindi, sino kaya yon? Pwede ko bang makita? Caleb, sino kaya yon? Sabihin mo sa akin kung sino yon. Hindi. Sige. Kaya... Sige pare, naging sobrang pasensyosa na ako sa'yo. Okay, binigyan na kita ng option na pumunta sa ospital. Hindi ka nakikipagtulungan tungkol sa katotohanang nasa truck ka. Ipinaliwanag ko na sa'yo na nakita ka ng security na nawalan ng malay ng 40 minuto. Sinubukan kitang bigyan ng pagkakataon. Hindi ka nakikipagtulungan. Nakikipagtulungan naman ako. Handa ka bang mag-field sobriety test? Oo o hindi? Oo. Sige. Kaya? 47, sige. Kaya pumayag siyang gawin ang field sobriety test. Kaya tatanggalin namin ang poses mo. Sige, gagawin ko ang mga pagsusuri sa'yo. Kung hindi ka pumasa, arestuhin ka namin. Naintindihan mo ba? Ano? Kung hindi ka pumasa sa aking field sobriety test, arestuhin ka namin. Sige. Kaya makikipagtulungan ka ba sa akin? Sige, dahil kapag tinanggal ko na ang mga poses na to at may ginawa kang kahit ano, gagamitin ko ang puwersa laban sa'yo. Naiintindihan mo ba? Kahit pumayag si Caleb sa field sobriety test, Hindi porket mataas siya pumasa. Tumayo ka dito, lumipat ka ng kaunti. Sige. Ilabas mo ang mga kamay mo sa bulsa mo. Alam kong malamig. Sige, tumayo ka ng tuwid. Caleb. Tatanggalin ko ang sombrero mo. Sige, tumayo kang tuwid at ilagay ang mga kamay sa gilid. May suot ka bang contact lens?
May suot ka bang contact lens? May salamin ka bang kailangan gamitin? May contact lens ka ngayon, tama ba? Wala ako nun dito. So, gumagamit ka ba ng graded na salamin? Huwag mong ilagay ang mga kamay mo sa bulsa mo. Nagsusuot ka ba ng salamin na may grado? Oo o hindi? Hindi. Sa unang test, pupunta ka. Sundan ng dulo ng daliri ko. Kaya siguraduhin mong nakatutok ka. Kaya tumayo ka ng tuwid, ilagay mo ang mga kamay mo sa gilid. Ilagay mo ang mga kamay mo sa gilid, sige. Oo, pupunta ako dito kapag gagawin ko na ayos, kaya sundan mo ang dulo ng daliri ko. Sige. Patuloy lang na tingnan ng daliri. Sige. Sige, maaari ka nang mag-relax. Ilabas mo lang ang mga kamay mo sa bulsa. Huwag mo munang hawakan yan. Gagawin natin ang ikalawang bahagi ng pagsusuri ng kalasingan. Wow. Sige, pare. Tumatanggi ka bang ituloy ang pagsubok sa sorority? Sige, tanggalin mo ulit ang sombrero mo. Sige, hindi pa tayo tapos. Sige, ang pangalawang pagsubok. Okay, ano ang gagawin mo? Humarap ka sa akin, Caleb. Humarap ka sa akin. Tumayo ka dyan. Dito sa linyang ito. Ipapakita ko ang gagawin mo. Kaya ang gagawin mo, ilagay mo ang kanang paa mo sa harap. Sige, ilalagay mo ang mga kamay mo. Tingnan mo ang mga kamay ko sa gilid ni Caleb. May 9 na hakbang, pero 3 lang ang ipapakita ko. Sige, kaya ang gagawin mo, gagawin mo ito ng ganito. 1, magbibilang ka. Sige, pasensya na, magbibilang ka. 1, 2, 3, sige, 4 hanggang 9. Kaya kapag ikaw na ang paa na nakatapak, iikot ka tapos gagawa ka ulit ng 9. Sige, kaya basically 1, 2, 3. Sige, gumawa ka ng 9 na hakbang. Nagpakita ako ng 3, ikaw naman ang gagawa ng 9. Tapos kung alin mang paa ang nakatapak, iikot ka tapos gagawa ka ulit ng 9 na hakbang. Naintindihan mo ba? Kaya kailangan kitang tumayo sa linyang ito, Caleb. Huwag mong alalahanin ang sombrero mo, kuya. Tumayo ka muna dyan, Lynn. Huwag ka munang pumila. Yung linyang yon. Dito. Tumayo ka sa linyang to. Sige. Sige na, kaibigan. Binibigyan ka namin ng lahat ng pagkakataon. Kaya mo bang patunayan? Sige, ilagay mo ang kanang paa mo sa linyang yan. Dapat nakatapak talaga sa mismong linya. Sige. Ilagay ang kaliwang paa sa harap nito gaya ng ipinakita ko. Caleb, nakikinig ka ba? Ilagay mo ang kaliwa mo sa harap ng kanan mong paa. Kaliwa. Oo. Sig, ngayon, ilagay mo ang mga kamay mo sa gilid ng katawan mo. Sige, pare. Sige, inaaresto ka na. Sige. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Huwag kang magpigil, huwag kang magmatigas. Maaari mo bang kunin yon? Ano po?
Sandali lang, papasok muna ako. Sige. Tama na, Caleb. Subukan mong lumayo sa akin, titingnan ka ng mga paramedic. Hi, siya si Caleb. Sige. Pwede mo bang tingnan yung mga vital signs niya? Pakisigurado lang kay Caleb. Gusto mo bang magpa-assess sa mga EMs ngayong gabi? Oo, sige, pupunta ka sa ospital gamit ang ambulansya ngayong gabi, ha? Gusto mo bang pumunta sa ospital gamit ang ambulansya ngayong gabi? Paano kung gusto mong pumunta sa ospital? Gusto mo bang pumunta sa ospital ngayong gabi? Makukulong ka. Ay, kailangan niyang makulong. Oo. Salamat sa pagpunta. Lalagay ko ang identification mo sa wallet mo. Oo, alam na namin. Tingnan mo ang mga tao. Alam mo na, maliban kung hilingin nila. Sigurado alam nyo na. Oo. Sige, ginawa niya yon sa simula. Ginawa niya yon sa simula. Caleb, hindi mo pa rin sinasagot. Aarestuhin ka pa rin pero gusto mo bang sa ambulansya ka pumunta sa ospital ngayong gabi? Tinanggal ang mga sumunod na body cam footage pero hindi dinala si Caleb sa ospital at sa likod ng police car siya napunta. Ilang talampakan lang ang layo. May mga sasakyang nakapila para lang sa burger. Isara mo ang pinto ng truck dito sa junkyard na ito. Sige, paghiwalayin mo ang mga paa mo. Meron ka bang kahit ano sa bulsa mo na makakatusok or makakasugat sa akin? Okay. Pagsamahin mo ang mga paa mo. Umupo ka. Dito po. Sige po, meron po ba kayong kahit ano sa loob ng bibig ninyo? Pakibuka po ang inyong bibig. Buksan po ninyo, ilabas po ang inyong dila. Sige po, ilagay po ninyo ang inyong dila sa itaas ng inyong galang-ala. Sige, maupo kayo. Pwede ko bang hawakan ang pain ko? Pakiusap? Hindi, ilagay mo ang mga paa mo sa loob. Kung makikipagtulungan ka, tutulungan din kita. Sige, papapasukin kita, bata. Henry, 163? Tuloy na tayo, oh. Henry, 163, palitan mo ang tawag sa 47 at simulan ng depiration oras. Sige, lahat. Kukunin ko lang ang kotse ko. Dinala si Caleb sa holding at hindi siya gaanong nagsalita, ngunit tumanggi pa rin siyang magpa-chemical test para patunayan na wala siyang impluensya ng droga o alak. Salamat. Sige. Babasahin ko sa'yo ang iyong bagong New Mexico, pahiwatig ng pahintulot na payo. Okay. Espanyol? Sige, pakinggan mo ako. May sasabihin akong mahalaga sa'yo. Inaaresto kita sa pagmamaneho sa ilalim ng impluensya. Sige, ang pinaghihinalaan ko ay alak.
Ang New Mexico Implied Consent Act ay nag-uutos na magpa-breath test ka para malaman ng alcohol sa dugo mo. Matapos ang aming pagsusuri, may karapatan kang pumili ng isa pang independenteng pagsusuri. Kung pipiliin mong gawin ang karagdagang independenteng pagsusuri na ito, may karapatan ka na magpaliwanag, may karapatan kang magkaroon ng makatuwirang pagkakataon na mag-ayos ng isang manggagamot, lisensyadong nurse, or laboratoryong teknisyan o teknolohista na nagtatrabaho sa isang ospital o manggagamot na ikaw mismo ang pumili. Upang magsagawa ng karagdagang chemical na pagsusuri, ang gastos para sa karagdagang pagsusuring ito ay sasagutin ng ahensya ng pagpapatupad ng batas. Sumasang-ayon ka bang sumailalim sa breath test? Hindi. Sige. Makakatulong yun para makita ko. Kaya hindi kita mapipilit na kunin ang aming pagsusulit. Pero kung tatanggihan mo, mawawala ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa New Mexico or ang iyong pribilehiyo bilang non-resident na magmaneho sa loob ng 1 taon. Kung mapatunayang nagkasala sa korte ng pagmamaneho ng lasing, maaari kang mapatawan ng mas mabigat na parusa. Tumanggi kang magpa-test, naiintindihan mo ba? Oh, sige. Itinuturing kong pagtanggi mo sa aming pagsusuri ang mga ginawa mo. Sige, umupo ka na lang doon. Sige. Ano? Nakakalito. Sige. Sige, umupo tayo dito sa likod ng upuan. You see? Right, give me a few minutes. Ngayon, tulad ng narinig ninyo, si Caleb ay kinasuhan ng pagmamaneho habang lasing at nalaman ng pulis na pabalik-balik siyang lumalabag. Noong Enero 27 noong nakaraang taon, naiulat na nahuling nagmamaneho sa maling direksyon si Caleb ilang linggo bago ang insidente. Naipanood lang natin. Sinabi ng KOB-4 na dahil sa resulta ng breath test noong Enero 27 na pag-aresto, kinailangan tumawag ng eksperto sa pagkilala ng droga. Ayon sa ulat, naniwala ang tao na si Caleb ay nasa impluensya ng pampababa ng central nervous system. Mga 2 linggo bago ang pag-arestong yon, muling inaresto si Caleb. Ayon sa mga pulis na rumesponde, malabo ang pananalita ni Caleb at mabagal siyang tumugon. Nang sinuri ang kanyang sasakyan, nakita raw ng pulis ang kokaina at 15 maliit na bote ng tequila sa trunk. 1 linggo bago siya inaresto, natagpo ang nakasubsob si Caleb sa kanyang sasakyan. Naniniwala ang pulis na siya ay nasa impluensya ng dissociative anesthetic at marijuana at nakakita rin umano sila ng bag ng kokaina. Ibig sabihin, 4 na beses siyang naaresto sa loob ng halos 2 buwan. Heto ang mahalagang bagay. Iniimbestigahan ng mga federal na autoridad ang driving while intoxicated officer ng Albuquerque matapos ibasura ng district attorney ang mahigit 200 kaso ng driving while intoxicated ayon sa KOB-4. Kasama sa ilang kaso si Caleb ayon sa online records. Ibinasura ng mga piskal ang mga pag-aresto kay McVeigh noong Enero 30 at Pebrero 10, 2024. Mas maaga ngayong taon, umamin siya ng kasalanan sa 2 kaso ng pagmamaneho ng lasing matapos siyang maaresto dahil sa driving while intoxicated noong Marso 2024 ilang linggo lang mula sa mga pag-aresto noong Pebrero. Kakatapos lang nating manood, ayan na. Para sa episode na ito, siguraduhin panoorin pa ang iba pang mga episode sa aming Law and Crime YouTube channel. Ako si Elizabeth Milner. Salamat sa panonood ng Inside the Crime.